Okay, may hapon sa tanan. So, nasa tamang igsoon sa itong krusada. Sa akong krusada is si Binunyagan. Aron pagpanalipod sa simbahan. Batok. So, may hapon sa tanan. Nasa komunisuon sa kuwang krusada ng mga papanalipod sa simbahan batok sa mga tao ng pasipala nini. Usa ka krusada na nagtabang sa naghimo sa akong bulaton sa usa ka Kristiyano nga mao ang pagtudlo o papanalipod sa simbahan nga gituon sa atong Ginoo. So, nilagapunan mga igsoon, ako sa limuon ang akong live video. Kung nga akong isutan karon ang giingon kong hapon na I'm so sad, no? Nga usa sa mga naila na kay mga haligi sa pagpalipod simbahan or Catholic Defender na mo si Brother Sok Hernandez. Matawag na ito nga gikuhaan sa sila karon o katungod sa pagpanudlo pagkanda kung mga rally uban pa makaliukan sa Catholic Defender since wala naman sila sa national organization, no? Kay natong December 4 klaro na gyud sa CBCP na tungod nga dili wala pa gikuhaan sila sa giklaro na gyud sa CBCP na dili sa sila makahimo og mga activities particularly sa mga pagkanda og mga seminars o kining diha sa simbahan, no? Pagkanda og mga seminars o mga tawag natong mga rally. Sorry. So, okay, no sound, eh? Okay. Okay. So, muna ako isgutan ka ng mga igsoon ang nahimong hinungdan sa pagkawala nila sa natad sa pagpanudlo pinagi sa mga seminars o sa mga religious rally since wala man sila maminaw sa CBCP na isurrender ang ilang baluganan sa ilang naitudlo nga figuratively God died. So wrong, no? Na ang ilaha nga dili tinuod nga namatay ang Diyos kundi paggulagway lang. Kung diha sila na mali kay ang ilang pagsabot nga ang pagka-Diyos ni Jesus mo'y gitumbok sa CBCP nga namatay, which is wrong, no? Kaya according sa sa Council of Trent, giklaro man gyud dito, no, sa page 46 nga ang Diyos dili mamatay. Pero since Jesus Christ is true God and true man, we strictly say or we believe we believe na ang Diyos namatay. But ang Diyos nga giingon mao si Lord Jesus diha siyahang tawhanong kaimtang. So ang it means na
si Jesus Christ nga true God and true man, siya ang atong gipasabot sa atong giingon nga namatay ang Dios. So, si Jesus Christ has two natures man. So mao na nga moingon ta nga ang Dios namatay. Pero remember, naa sa duha ka nature. So diha ta mo patinghulog karon mga igsoon, no? Diha ta mo tinaw unsa ba gyud ang gipasabot sa Council of Trent nga ang Dios namatay. Pero sa dili pa, nasabi man ta mga igsoon nga kung wala ang Ginoo, wala tay mahimo. Busa nining kapunon, kinasing-kasing sa nako pangayon sa atong labang makagahom. I'm sorry. Tagalog man dahil ang language na akong gamitin. So, mag-start ko, no? Sa Tagalog. So, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid, no? Na maging makapanood sa akin ngayon. And even sa akong YouTube channel. So, ngayon, gawin ko naman ang pagtanggol sa ating simbahan o pagtalakay patungkol sa sinasabi sa Council of Trent na we say God died. As what I said earlier, na ako personally na-feel na ako nga sad, no? Dahil sa nangyari sa ating mga kapatid sa Cebu, headed by Brothers of Fernandez, kinsa nakilala rin sa ating simbahan or kinikilala rin siya sa ating simbahan bilang prominent na defender of the Catholic faith. Pero ang nangyari, sila ngayon ay kinunan muna ng authority or right na what we call this authority to conduct seminars and also mga public rally, religious rally. Dahil sa kanilang panatili sa kanilang stance na ang Diyos ay figurative na namatay. So, si Jesus Christ ay namatay figuratively, ang Diyos namatay. So, wrong. It is mahirap yang intindihin, pero kailangan nating maniwala sa magisterium. Yan, mga kapatid. That is why ang ating mahal na Charles Father sa Canterbury, no, England, si St. Anselm noong 1300, if I'm not wrong. Sinabi niya na faith seeking understanding, not understanding seeking faith. So, yan ang sinasabi niya. At yan ay nakabase, I'm sorry, saan ba ang Bible ko? Okay, sorry. Okay. Okay, hello. So, sinabi ng ating mahal na Charles Father na si St. Anselm, no, San Anselmo of Canterbury, England, nung siya ay nabuhay, siya ay namumuhay noong 1300, no? Sinasabi niya na faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Ibig sabihin na paniniwalaan muna nato upang ating maintindihan. Hindi intindihin unang bago upang hindi intindihin upang mapaniwalaan. Yan ang mali, no? So, sinabi rito sa 2 Timoteo 2:7, palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kaninyo sa pagsabot ni ini. Yung mga itinuturo ng
ng ating mahal na San Pablo na mahirap intindihin. Pero ang simbahan namin niya, pamalandungan. At ang Panginoong Hesus ay tumulong sa iyo pang inyong maintindihan. So, ibig sabihin, paniwalaan mo na bago upang maintindihan. Dili intindihin upang mapaniwalaan. Now, so mga kapatid, pero bago pa ako magsimula, ako ay magdasal muna, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, ngayon ako'y gumawa na naman sa aking krusada ng pagtanggol sa inyong simbahan sa pamagitan ng paglilinaw na iyong mga itinuturo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoon Jesus nang siya ay nandito sa aming piling o siya nang siya ay dito sa lupa. Ama, alam ko na ang pagtuturo sa katotohanan at pagtanggol ng iyong simbahan ay pakig-away sa mga masamang espiritu. Dahil dyan, ngayon ay hingin ko sa iyo na ako inyong gabayan at bigyan ng tamang pag-iisip o kaliwanagan ang aking mga ibigay sa aking pahayag ngayon upang ako maintindihan sa aking mga kapatid at higit sa lahat, ito ay ayon sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking hiningi sa inyo sa ngalan ng iyong buntong anak ng aming Panginoon sa Kristo at ng banal na Espiritu Santo at ng intersisyon ng aming mahal na ina, Mama Mary, at sa lahat ng mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, mga isuon, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. At dahil dyan, siya ay isang Panginoon at tao. Tunay na Panginoon at tunay na tao. Hindi na palagi nating isipin yan, mga kapatid, no? Ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yan ang itinuturo ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Kaya, yan ay ating paniniwalaan. Upang maintindihan natin bakit sinabi ng simbahan na namatay ang Diyos. Tuwing si Lord Jesus Christ ay namatay. At dahil sa kamatayan ni Jesus, parang mahirap intindihin, no? Parang mahirap intindihin. So, para malinaw, sinabi natin o itinuturo ng simbahan na ang Diyos ay namatay dahil ang Panginoong Hesus na ipinako sa cross ay Diyos at tao. Thank you, Lord. No? So, muna mga kapatid, bakit sinasabi ng simbahan na ang Panginoong Hesus na sa Council of Trent na ang Diyos ay namatay? So, parang hindi mahirap paniniwalaan or intindihin, no? Ang isipin lang natin palagi na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At dahil dyan, sinabi natin na nang siya ay ipinako, ay sinabi natin, pinako sa cross, ay sinabi natin na namatay ang Diyos. Dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero ang tanong, ang Panginoong Hesus ay dalawa man ang nature niya. Ang dalawa babot of the two natures died during His death. No? Yan ang linawin natin, mga kapatid. No? So, okay. Sinasabi sa Council of Trent. Dito tayo magbasa, mga kapatid, no? Sa Council of Trent, sa page 46. So, sinabi rito. Okay. Basahin ko muna, no? Council of Trent. Ano ba ang nakalagay dito na kailangan nating paniwalaan? So, marami pa tayong mga libro na basahin. Quoted lang ako yung kinukuha na ito sa website ng Vatican, no?
wala akong libro, kundi ang Vatican website ang kinunan ko ng mga ginagamit ko o gagamitin ko ngayon. Now, dito sa Council of Trent, no, na nangyari noong 1545 up to 1563, ibig sabihin 18 years, no? 18 years ang Council of Trent, no? So matagal, no? Natapos ang Council of Trent, mga kapatid, ay nilooban ng 5 Santo Papa. Ang Pope Paul III, Pope Julius III, Pope Marcellus II, Pope Paul IV, and Pope Pius IV. Itong mga popes na ito ang nagiging pope sa 18 years na ginawa ang Council of Trent. Now, ano ba ang sinabi sa fourth article of the Apostles' Creed? No, ano ba ipinaliwanag ng simbahan sa article na ito, sa fourth article of the Apostles' Creed? Na sinasabi roon, Jesus suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. So, sinabi rito mga kapatid na dito sa article ito nga was crucified, died, and was buried. So, namatay. Now, okay. Dito, sorry. Para malinaw, no? Okay. Page 46. So, kasi mataas ang no? Page 46. So, dito tayo sa punto. Now, sinabi rito, no? Doon sa gitna ng page, no? Ay, baka ilang paragraph ito. Sinabi rito, that burial, passion, and also death applied to Jesus, not as God, but as man. So, malinaw. Ipatuloy natin. To suffer and die are incidental to human nature only. So, ang antos sa Tagalog, ano ba yun? No? Ang suffer and ang pagkamatay ay mangyari lang sa human nature. Although, sinabi nito, they are also attributed to God. No? Yes, Jesus Christ is to God and to man. Because predictive with propriety of that person who is once perfect God and perfect man. So, mo lang sinabi roon, no? Okay. So, that is why, okay, to. So, ang sinabi doon, ito ang punto, no, na aking, na tingnan natin mabuti. It is not, however, our belief that the body of Christ was alone entered, no? Na hindi lang ang katawan ng Panginoon Jesus ang inilibing. These words propose as the principal object of our belief that God was buried. Ang Panginoon ay inilibing. According to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest truth that God was born of a virgin, that God died. So, hindi makapatid. Dito ang malaking isyo para sa mga taong na di sa kanilang pag-intindi. Hindi sila sumunod o naniniwala sa sinabi ng simbahan.
magandang hapon bro, no? Luis Raj na 5 o'clock na ating live kasi mahina ang ano sa amin, no? Mahina ang aming wifi, mahina ang dahilan magkaano-ano, no? Magputol-putol. Ano ba yun? Mahina ang wifi, no? So, mga kapatid na nag-watch sa akin na hindi lang nag-watch sila, balikan ko ang nangyari, no? Sa Cebu na parang nagluksa ang grupo ng mga Catholic Faith Defender ngayon. Kasi ang naging kilala sa pagiging Catholic Faith Defender, ang ating kapatid na si Brother Fernandez ay parang nawalan sila tinanggal sila sa National Group of Catholic Faith Defender. So, dahil sa kanilang mga kanilang pinaniwalaan o kanilang what we call this, ilang stance, no? Sa kanilang stance na figurative lang ang salitang gadayan. At dyan sila nagkamali. So, balikan ko, no? Kasi para malinaw, ano bang sinasabi sa Council of Ten? No? Parang loyal din ako tuwing ako'y magka-remember sa nangyari noong December 4 na pinalabas ng ating CBCP, mahal na CBCP, mahal ng mga obispo sa loob ng CBCP na ang taga Cebu, pero hindi lahat sa taga Cebu, yun lang grupo ni Brother Fernandez na sila ay tinanggal na sa Catholic Faith Defender National. At dahil dyan, wala na silang binawalan na silang gumawa ng mga seminars, magkandak ng mga seminars at sa mga public rally, no, sa pangalan ng Roman Catholic. Kasi hindi nila sinunod ang CBCP na i-withdraw ninyo yung inyong prinsipyo na God figuratively died, which is wrong. So, dahil hindi sila ayon sa sinasabi ng simbahan na God died literal, kahit in-explain sa simbahan, ano ba ang God died literal? Ito ba ay nasasabi na namamatay ang dalawang nature ni Jesus Christ? Nilinaw sa simbahan na hindi. Pero hindi nila tinanggap ang mga salitang God died literal. Kasi kung God died literal, patay daw lahat o ang dalawang nature ni Jesus. Pero sinabi ng simbahan, hindi. Now, balikan ko ay Brother Gregorio de la Piña, bro. May gandang hapon, Bernal, no? So, bro, mayong hapon, klaro kaayo dire sa amo. Uy, saan ang inyo, bro? Tagalog ang sabihin ko, bro, Sorry. Saan ba ang inyo, bro, no? Kasi dito sa amin kanina, mahina ang aming wifi, no? That is why, nag-try ko, try ito, pero hindi ko, parang nawala. So, nang babalik ako 5 o'clock, ngayon, ay mayroon na. Ang mga almost 5, mayroon na. Okay. So, almost 5 na, no? Ay sagot. Chong, is watching. Uy. Mahiya naman tayo. Mayroon naman tayo mga kapatid na bigati ng pangalan, no? Magandang mga pangalan. Mayaman na pangalan. Joke lang. So, mga kapatid, ang sinabi ng CBCP na siyang itinuro ng Universal Church or whole church founded by Jesus Christ
ay we see God died since Jesus Christ is true God and true man. Now, tapusin ko ang Council of Trent, ang pinakita ng mga bishops sa grupo ni Brother So upang i-atras nila ang kanilang stance na figurative lang ang kamatayan ng Diyos. This is wrong. Kasi kung figurative lang lalabas na si Jesus Christ is figurative lang po. Lumabas na hindi siya tunay na Diyos. At apektado ang dogma about ni Mama Mary na si Mama Mary ay Mother of God. Lalabas din na si Mama Mary is figurative lang po ng kanyang pagiging ina ni Lord Jesus. So, hindi yan. Mali yan. Pero hindi man sila nag-withdraw. So, noong December 4, o mga 2 weeks ago, o 1 week ago, wala na. Hindi na sila kabilang sa National Organization of the Catholic Faith Defender. Now, balikan kong basa mga kapatid, ano ba ang sinabi sa Council of Trent? Sinabi dito. Okay. It is not, however, our belief that the body of Christ was alone entered. Na hindi natin paniniwala na ang katawan ng Panginoong Hesus lang ang inilibing. These words propose as the principal object of our belief that God was buried. So, nang si Jesus Christ ay inilibing, we say God died, was buried. Nilibing ang Diyos. Kasi Diyos siya. As according to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest thought that God was born of a virgin. Yan ang dogma natin sa motherhood of Mama Mary, mga kapatid, sa 4 na dogma para sa ating mahal na ina. That God was born of a virgin. For a virgin, that God died. Yan, mga kapatid, ang sinabi ng Council of Trent. Remember the words, we also say with the strictest thought. Strictest thought. The firm, no? Boom. That God was born of a virgin. Since Jesus Christ is true God and true man. That God died. So, si Jesus Christ, since He is true God and true man, in a strictest thought, the church says that God died. Ipatuloy natin, mga kapatid. For us, the divinity was never separated from His body. This is the reason, mga brothers in Christ and sisters in Christ, no? As the divinity was never separated from His body, which was laid in the sepulchre. Noon, nakahiga sa lubnganan. We truly confess that God was buried. So dahil ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus ay hindi nahiwalay sa kanyang katawan. At dahil dyan, ipinahayag natin na ang Diyos ay inilibing. Yan ang paniniwala ng mga Christians. Mga kapatid, palagi nating isipin na tayo'y naging Christian dahil sa simbahan. Yan, mga kapatid. Tayo'y naging Christian dahil sa simbahan na pinanguluhan sa ating mahal na Santo Papa. Kung wala ang simbahan na pinanguluhan ng ating mahal na Pope, hindi tayo maging Christian. Yan ay utang natin sa simbahan, ang ating pagiging Christian. Utang natin yan sa simbahan. Kaya, palaging isipin natin yan. Upang sundin natin ang kanilang itinuturo. Higit sa lahat,
ang Pope ay hindi magkamali sa kanyang itinuturo. Yan mga kapatid, no? Yan ang ating pag-isipin palagi. Nabasahin natin mga kapatid ang sinabi ng ating Panginoong Hesus tuwing ginawa niya si St. Peter na unang pangulo sa kanyang kawan, sa kanyang sangkatauhan. Sinabi rito, ang Panginoong Hesus ang nagsabi, simula natin sa 18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw na inyong bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntong nini. Sa 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Hindi sinabi ng Panginoon na ang akong idili sa langit, idili po ninyo din eh. Kaya po, muna mga kapatid, no? Malinaw. Yan ang isipin natin, ha? Hindi sinabi ng Panginoon na ang aking idili sa langit, idili rin ninyo dito sa lupa. Hindi yan ang sinabi ng Panginoong Hesus nang si San Pedro ay ginawa niyang unang pangulo. Ang sinabi niya, ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Malinaw mga kapatid na dahil sa sinasabi ng Panginoong Hesus, binigyan niya ng power, kapangyarihan, ang malapok na magtuturo ng ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, ginawa na niya ang Pope na hindi magkamali. Sa easy na pagkasulti, no? Yung sa sayon, ano ba Tagalog sayon? Absent asan, no? So sa malinaw, no? Malinaw na sinabi ng Panginoon na ang imong itugot din sana makabili natin ng Tagalog no? So walang panahon, barato naman ang taning Biblia, naman sa Davao, pero wala pang panahon. So sinabi rito mga kapatid na ang imong idili din idili usab dito. Hindi sinabi na ang akong idili sa langit, idili ninyo din Hindi yan. Ang sinabi, ang inyong idili din idili dito. Ang inyong itugot din itugot dito. Ibig sabihin na ang Pope ay mayroon na siya ang kapangyarihan na magtuturo ng ayon sa kalooban sa Diyos. At yan ay grasya ng Diyos na ibinigay sa Pangulo ng kanyang simbahan. So, ibig sabihin, in short, ang Pope regarding of faith and moral ay hindi siya magkamali. Yan ang simbahan, mga kapatid. Na ang Pope ay hindi magkamali. Now, sinabi ng Pope, inapprove ng Pope, at ito ay ang tinawag nating magisterium. Sinabi noong Council of Trent, remember, 5 Pope ang naging Pope sa Council of Trent. Kasi ang Council of Trent, mga kapatid, ay 18 years ito natapos. Sabi, no? Simulan ito 1845, natapos 1863. So, ilang taon yan? 18 years. Now, 5 Pope, silang lahat ay nag-approve na in a strictest truth, we say Gaday. Pero sinabi din sa council na iyon na ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ng kanyang bilang tao. So, in-explain na ang Diyos hindi na mamatay. Pero dahil ang Panginoong Hesus ay Diyos, that is why sinabi ng simbahan na we say God died. Yan, mga kapatid. So, hindi yan figurative. Tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Now, it is already summer, so I have brought my gandang hapon, no? So, mga kapatid, now, tingnan pa natin ang sinabi ng Council of Trent, no? Nang sinabi niya, na
we see, in a strictest truth, we see that God died. Ano pa? Ang ano ba yung sumpay? Yung patuloy, yung ano pa? Absent. Sorry, no? So at least, ningkamot ta. Now, sinabi rito, busy, good ko mga parang busy, maraming ginawa, maraming iniisip, palaging nag-ano sa computer upang mayroong maituro. That is why ang pag-aral ng Tagalog ay hindi na nabigyan ng pansin, no? Hindi na na-focus. Now, ano pang sinabi mga kapatid sa Council of Trent? That burial, ito ang malinaw. Sinabi sa itaas na we say God died in a strictest truth. Pero sa patuloy natin, ito ang sinabi. That burial, passion, and also death. Okay, remember that? That burial, passion, and also death apply to Jesus Christ, not as God, malinaw, but as man. So, ang sinasabi nating namatay ang Diyos ay hindi ay ibig sabihin na ang kanyang pagiging Diyos ay namamatay. Ang sinabi ng God died ay yung si Jesus na tulad sa atin ay dito sa lupa, kumain siya at bilang tao, siya'y nakikita. Yan ang sinabi sa Council of Trent na we see God died, yung si Jesus. Pero remember na si Jesus Christ has two natures. We always remember that, no? To avoid wrong interpretation of the Council of Trent, of the Council of yung diniklara sa Council of Trent, no, noong 1563 45 to 1865 45 to 1863. So So intindihin natin mabuti, mga kapatid, no, ang sinabi sa Council of Trent. So balikan ko. To suffer and die are incidental to human nature only. So malinaw na ang sinabi ng Council of Trent na we see God died, it does not follow na ang two natures of Jesus Christ both died. Hindi. No? Kasi sa pag ipatuloy natin ang idineclare sa Council of Trent, ito ang makita natin, mababasa natin, no, at yung balikan. That burial, passion, and also death apply to Jesus Christ not as God but as man. So malinaw na ang paglibing, ang pagpasakit at ng kamatay ng ating Panginoon Jesus ay apply sa kanya not bilang God but bilang isang tao. To suffer and die are incidental to human only. So ang pag-antos o ang kamatayan ay mangyari lang sa human nature. Although they are also attributed to God. So malinaw na sad, no? Although, hinoon, ano ba yun? They are also attributed to God. Na ang passion, kamatayan, ay atin din mapaano sa Diyos because predicted with propriety of that person who is at once perfect God and perfect man. Predicted with propriety of that person. Remember, of that person. Sino bang person na yan? Si Jesus Christ. Na Diyos na nagkatawang tao. He is perfect God and perfect man. Perfect God, ibig sabihin, tunay na Diyos. That is why the church teaches that in a strictest way, we say God died. Yan, mga kapatid. So, literal na sinasabi sa simbahan na ang Diyos ay namatay dahil si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Tunay na Diyos at tunay na tao. Now, sa word literal, pero mga kapatid, isipin natin lumabas ang word literal dahil sa mga sinasabing figurative.
But the word literal, it does not mean na ang dalawang nature ni Jesus Christ na mamatay. Hindi. Hindi yan ang ibig sabihin, no? Hindi yan ang ibig sabihin sa salitang literal. Ang sinasabi sa literal, na paniwalaan natin na yung namatay sa cross ay Diyos at tunay na Diyos at tunay na tao. Pag sinabing tunay na Diyos, siyempre, nang si Jesus na namatay, masasabi natin ang Diyos namatay kasi siya ay tunay na Diyos. Mga kapatid, palagi tayo magdasal upang maintindihan natin ang itinuturo ng simbahan. And always remember that faith seeking understanding, not understanding seeking faith. This is the stance of the church, no? Na itinuturo sa mahal nating santo na San Anselmo ng Canterbury, England. No? Siya ang nagsabi niyan. Pero mababasa natin na sa Bible sa 2 Timoteo 1:7, no? Balikan ko basa mga kapatid, no? Na sinasabi rito na palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. So, yan, no? So dahil ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, din nang siya namatay, masasabi natin na namatay ang Diyos. So mahirap ba yung intindihin? Hindi. Hindi. Dahil si Jesus Christ ay may two natures, hindi naman natin maaring sabihin ang namatay si Jesus Christ ay namatay ang tao. Parang nang hinubuan natin ang ating Panginoong Hesus ng dignidad ng pagiging Diyos niya. No. Mali yun. Yung pagkamatay ni Jesus Christ, sabihin natin na mamatay ang tao. Ang ginamit, ang sinasabi ng simbahan, dahil si Jesus Christ ay true God and true man, ang sinabi ng simbahan, we say God died. We can say God died. Si Jesus Christ is true man, true God and true man. Yan mga kapatid, no? Now, so, ang verse sa Bible mga kapatid, no? Na pinagmulan ng simbahan, bakit sinabi niya in a strictest truth na we say God died, yung sinasabi sa Juan 10:18. Okay, tingnan mo na Okay, 10:18. Ano ba ang sinabi nito? Ito mga kapatid ang binasihan. Ano ba? Dito nagbatay ang simbahan, no? Bakit? In a strictest truth, we say, baday. Literal. Kasi, literal man na mamatay ang Panginoong Hesus. At siya tunay na Diyos. So, hindi maaaring sabihin natin figurative kasi parang walang bisa yan. Si Jesus, parang gidimot natin ang kanyang pagiging Diyos. Diyan tayo na mali. Now, okay. Ano ba sinasabi rito? 10:18. Okay, mayroon pa akong nalimutan na verse, no? Sana ano. Okay. Ano ba sinasabi rito? Ito ang basihan mga kapatid, bakit sinasabi natin in a strictest truth na we say gaday. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. I'm sorry. Sa 15 sa buhat, no? Yung sa gawa, no? Kahit sa uno ko rin, pero ito basa ka, tapusin ko lang to, no? Isa din ito sa ginagamit sa simbahan. Pero mayroong tumpak isa, no? Yung sa 1 Corinto 2:8. Okay. Mayroon pa sa buhat 15, nalimutan ko ang sa buhat, nasa gawa. Now, sinasabi rito, walay makahimong pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. Kasi God siya. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, o may gahom usap ako sa pagbawi nini. So, ang iyang inialay, yung pagiging tao niya. At yung bumawi sa kanyang buhay, yung pagiging Diyos niya. Yan mga kapatid. Siya ang mag-alay, siya din ang bumawi. Kasi Diyos siya. No? Okay, ito pa.
Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. So yan ang inuutos sa kanya sa kanyang ama. So malinaw, no? Basahin natin dito sa 1 Corinto 2:18 mga brothers and sisters. Upang maintindihan natin at hindi na tayo mag-atumili pa na maniwala sa tinuturo ng simbahan. Pero wala naman tayong magawa. Tayo naging Christian dahil sa simbahan. So sino man tayo na mag-go against sa simbahan? Isipin natin yan ang mabuti mga kapatid upang hindi tayo mali sa tamang paniniwala. Now, sinasabi nito. Okay. 1 Corinto 2:8. Ano bang sinasabi rito? Okay. 8. Ug walay pangulo ni ining kalibutan nga nasayon sa maong kinaadman kay kun nasayran pa nila kini dili unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa imaya tanawa. Malinaw na sinasabi sa 1 Corinto 2:8 na kung nalaman pa nila ang katotohanan ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon. Malinaw. Hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon. So nang si Lord Jesus Christ ay ipinako nila ang Panginoon dahil si Lord Jesus Christ ay Panginoon. Nang ang Panginoong Hesus ay namatay, din masasabi natin namatay ang Panginoon. Kasi si Lord Jesus Christ ay God and man. So malinaw. So hindi figurative. Hindi lang nila matanggap ang word literal doon sa Cebu, pero hindi lahat ng taga Cebu. Dahil pag sinabi para sa kanila ng literal, ang dalawang kinaiya ng Panginoong Hesus ay lahat namamatay. Hindi, yan ang sinasabi sa simbahan, sa sinasabi niyang literal. Ang sinasabi lang ng simbahan na literal, upang mapursige, upang mapaniwalaan. Kasi mayroong hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. So dahil upang ma-endorse, maduso or ituturo na si Ginoong Hesus ay Diyos, sinasabi ng simbahan nang siya itinako sa cross, namatay ang Diyos. Kasi yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo Felix Manalo, sa mga saksi ni Juba, hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya ang simbahan sinasabi niya in a strong way na ang Panginoong Hesus tuwing siya ipinako sa cross at namatay, ang sinabi ng simbahan, namatay ang Diyos. So, yan mga kapatid. So, ipatuloy pa natin, no? Mayroon pa. So, okay. So, ito na, So, ito ang mga sinasabi sa Council of Trent, no? Ito ang mga sinasabi sa Council of Trent. So, ang sinasabi sa Council of Trent, mga kapatid, na God died, hindi nagsasabi na ang dalawang nature ni Jesus Christ ay namamatay. Explain naman yan, no? Ang sinasabi ngayon na God died literal ay patungkol yan ni Lord Jesus na naging tulad natin na isang Diyos at tao. Kaya ang explanation sa simbahan, hindi naman pwedeng sabihin natin na nang si Jesus ay namatay, sinasabihin natin na namatay ang tao para sa tao. Hindi mabigyan ng marangal o mataas na dignidad ang kamatayan ni Lord Jesus kung sabihin lang natin na siya ay namatay, ang tao ay namatay. So ang sinasabi ng simbahan, namatay ang Diyos. Pero in-explain sa simbahan, sino yung Diyos na sinasabi? Ay yan ay si Jesus Christ na dalawa ang nature, human and divine. Yan mga kapatid. Now,
Tingnan pa natin sa Baltimore Catechism, number 3. No? Simulan natin sa marami man akong in-research sa Vatican website patungkol sa mga itunuturo sa ating simbahan. No? Now, sinasabi dito sa Council of Trent. Simulan natin sa Council of Trent, no? Noong 431. Ano ba ang sinasabi na sa Council of Trent patungkol sa kamatayan ni Lord Jesus? Sinasabi rito. Okay, sorry. Sinasabi rito sa number 12, no? Number 12. If anyone does not confess that the word of God suffered in the flesh, so nag-antos diya sa katawan, and was crucified in the flesh, pinako sa cross sa katawan, and tasted death in the flesh, no? Nag-test, no? Sa Bisaya, nagtilaw ng kamatayan in the flesh, and became the firstborn of the dead, at siya ang unang nabanhaw sa lahat ng mga patay. Although, as God, He is life and giving, let Him be anathema. So, malinaw. No, sa Council of Ephesus na nangyari, provincial council, this is an ecumenical council. Kasi ito ay nagsunod sa Council of Nicaea. Parang meron pa, Council of Laodicea, 336. Ang Council of Nicaea is 325. Yung pagka 336, meron naman ecumenical council ang sa Laodicea. At baka ito ang ikatlong council, no? Parang hindi ko sure. Baka mayroon pa isa. Mayroon pa. So sa Council of Ephesus na nangyari noong 431, malinaw na ipatunglo yung hindi magpayag na ang salita ng Diyos ay nag-antos, no? Absent, no? Absent. Nag-suffer in the flesh, no? Nagdusa. Parang nagdusa, parang light, no? Light lang. Meron pa isang word parang tumpak, no? Nagdusa in the flesh and was crucified in the flesh and tasted it in the flesh and became the firstborn of the dead. Although as God He is life-giving, let Him be anathema. So, yan ang sinasabi sa Galatia 1:8, mga kapatid. Basahin natin na kung sino mang magtuturo ng Ebanghelyo taliwas, ano ba yun? Taliwas. Sa tinuturo ng mga apostoles, siya ay maanathema o matunglo siya. Ipatunglo siya. Galatia 1:8. Sinabi rito. No? Okay. Sinabi rito. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyong ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. So ang sinabi sa Council of Trent, Ephesus 431 ay nakabatay sa Galatia 1:8. Now, ito ba? So, marami akong na-search sa ating Vatican, mga sa website sa Vatican, mga kapatid, no? Kasi pinos naman nila. So, hindi na kung wala tayong pera, wala tayong access na makabili ng anumang mga libro, mag-search lang tayo sa Vatican website, no? Sinasabi pa dito sa Catechism of St. Thomas Aquinas. Ano ba sinasabi rito? Bago ang Council of Trent. Now, sinasabi niya, kilala naman natin, no? Yung brilliant na tao ito si St. Thomas Aquinas. Bata pa ito namatay, mga 50 plus namatay na siya, no? Yung brilliant, no? Masyadong bright na tao itong si St. Thomas Aquinas. Isang pare at theologian, no? Sinasabi rito, suffered under Pontius Pilate, was crucified. This is about Jesus, no? Simply. Was crucified, died, and was buried. Now, we must believe that although Christ suffered death, yet His Godhead did not die. So, malinaw. So, paano masasabi sa grupo sa taga-Cebu na pag sinabing Godhead literal, ay ang dalawang nature na ni Jesus ang namamatay.
na malinaw man ang sinasabi sa CBCP na we see God died since Jesus Christ is true God and true man. But it does not, hindi yan it does not mean na ang dalawang nature niya ay namamatay. So malinaw. Kasi ang ating simbahan, ang mula noon hanggang ngayon, ang ating simbahan ay isa lang ang pananampalataya. Isa lang ay tinuturo. When we talk about dogma. Yan, mga kapatid. No? Now, also watching me today, Brother Jerusalem, Jonas Jerusalem, bro, magandang hapon. No? And also Judy Dagundon Sangko, magandang hapon po sa inyo. No? Now, so malinaw na sinasabi dito, na yet His Godhead did not die. It was the human nature in Christ that died. For He did not die as God, but as man. So, parang wala namang problema sa sinasabi sa ngayon na God ay literal. Kasi ang pinuntin niyan yung Jesus, si Jesus. Hindi yung dalawang nature niya. Yung si Jesus na tulad natin ay kumain, nagtatrabaho, masaktan, umiyak. Yan ang sinasabi natin na nang siya namatay, sinabi natin na namatay ang Diyos. Pero hindi natin ibaliwala yon na yung Jesus na iyon, na tagapagligtas, ay mayroong dalawang nature. He is true God and true man. Always remember and use the word true God, mga kapatid. Kaharap natin yung mga kapatid natin, mga CFD, na ang kanilang stance ay figurative, palagi natin gamitin ang word na true God and true man. Pag sinasabi natin true God and true man, yes, we are very right to say God died. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang pagsabi ng true God and true man ang ating Panginoong Hesus. Now, ano pa? Ito na, ang Council of Trent, no, sinasabi natin. So, ang Council of Ephesus 4:31, ang St. Thomas Aquinas nga theology, ay nilinaw sa Council of Trent noong 1845 up to 1863. So, balikan ko, at kung balikan ha, 5 pope ang nasa panahon iyan, kasi ang Council of Trent ay nangyari, ay natapos sa loob ng 18 years. 18 years? 5 pope ang naging kabilang sa council na iyon. So, lahat sila ay nagkauyon. Ano ba yun sa Tagalog, no? Balikan natin naman. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Kasi ito ang sa Apostles' Creed. Bakit sinasabi sa Apostles' Creed yan? So, nilinaw sa simbahan. Kaya malinaw sa Apostles' Creed na Jesus suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. So, malinaw yan. So, dahil dyan, in-explain ng simbahan through sa Council of Trent na we say the died. Balikan, reviewin natin reviewin mga kapatid, ha? Kasi baka mayroong huling nakatingin, no? Sinasabi rito, pero pag mag-watch sila sa aking YouTube channel sa Cristino Osol TV, makikita nila doon, no? Kung ngayon nag-aaral na saan pag-upload at paano mag-edit, no? Mag-aaral tayo upang matuto tayo, no? Kaya marami pa tayong hindi alam sa pag-upload. Okay, balik ka. Basahin aking basahin. Ito ang sinasabi, ha? Okay. It is not, however, our belief that the body of Christ was alone interred. Ibig sabihin, hindi lang ang inilibing. These words propose as the principal object of our belief that God was buried. As according to the rule of our Catholic faith, we also say with the strictest truth that God was born of a virgin. Yung Diyos na isinilang sa isang birhen na babae. And that God died. So, malinaw sa Council of Trent.
na dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, since He is true God and true man, we see God died in a strictest truth. Tuloy natin. For as the divinity was never separated. So yan ang dahilan. Dahil ang pagka-Diyos ng ating Panginoon ay hindi nahiwalay sa kanyang katawan, that is why we see God died. Kasi doon din siya sa ilalim ng lupa. Alam naman natin na ang Panginoon kahit saan ay nandyan. Basahin mo muna natin yan. Kahit saan ang Diyos ay nandyan. Basahin natin ang Colosas 2:11. Na kahit saan ang Panginoon ay nandoon, nandyan. Sinarabi rito. 11. Tungod nini, wala na Hudiyo o dili-Hudiyo, mga tinuli o dili-tinuli, mga luog, mga langya, mga ulipon o dili-ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Pero ang word dapit ang atong basahin. Mayroon ba dyan? Ating basahin ang Jeremias 31 na ang Diyos ay nandyan sa lahat ng lugar. Para malinaw, no? Kasi ang sinasabi nito, si Jesus ang Panginoon, si Jesus ay nandyan sa lahat. Pero dito mga kapatid, basahin natin ang word lugar. Feedback. Okay, isang sibo. So, dito. Ganun. Layo ka. Okay. Ang Diyos nasa lahat ng dapit. Yan ang tingnan natin kung makita ba, no? Kung hindi ko nalimutan, sorry. Na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Okay. So, sa dangop sa Tagkuligo, no? Kaya ang Diyos nasa lahang dapit. Dito lang tayo sa Salmo 139:8, no? Bago hanapin natin ang sa Jeremias. Okay. Feedback man. Okay. Bago natin hanapin ang Jeremias, basahin muna natin ang 139:8 na doon protestante lapilan saan ka? Okay, protestante ka. Now, Salmo 139:8. Dito maintindihan natin mga kapatid kung bakit sinasabi sa Council of Trent na hindi ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesus ay hindi na separate sa kanyang katawan. 139:8 sinabi rito. Kung musaka ako sa langit, ato ka dito. Kung muhigda ako dito sa kalibutan sa mga patay, ato kausap dito. This is about Jesus Christ, no? Kasi ang lahat ng mga sinasabi sa Old Testament ay patungkol kay Lord Jesus. Basahin mo naman natin yan, no? Basahin natin sa San Lucas 23:27. San Lucas 23:27. Okay. Sinabi rito. 37. I'm sorry. 27. Okay. 24:27. Sinabi rito. O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tuod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. So, yung sinasabi sa Salmo 138:9 at 139:8 na kung musaka ako sa langit, nandyan ka, kung bababa ako dito sa ilalim ng lupa, nandoon ka rin. Ang ibig sabihin yan sa propeta ay ang sinabihan kung sino ang taong nais nilang kung saan yan
kung sino ang buot nilang, ibig nilang sabihin, malinaw na yan ay ang ating Panginoon Jesus. Balikan kong basa sa 8. Sorry. 139:8. Kung musaka ako sa langit, ato ka dito. Kung muhigda ako dito sa kalibutan sa mga matay, ato ka usab dito. Dito, mga kapatid, bakit gikot sa simbahan o binatay sa simbahan, bakit sinasabi natin na ang Diyos ay inilibing? Kasi ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesus ay hindi nahiwalay sa kanyang katawan kahit siya ay doon sa ilalim ng lupa. So we truly confess that God was born. This is according sa CCC. That is why we say in the strictest thought that God died. So, diyan mga kapatid. Pero dahil sa lahat ng dapit, i-try natin hanapin, no? Ilimias. Sa 23. Sa 23 siguro, no? Na-memorize ko manin, no? Okay, nara. 23, tama. Ako ang Diyos nga naa sa tanang dapit o dili sa usa lamang kadapit. Dahilan, ang simbahan ay nagsabi na ang God ay inilibing tuwing si Jesus Christ ay namatay sa cross. Kasi ang kanyang pagiging Diyos ay hindi naiwalay sa kanyang katawan. Kasi ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, dapit, kahit sa ilalim pa ng lupa. So, malinaw, no? Malinaw. So, ang atin na lang gawin ngayon, ipagdasal na lang natin ang ating mga kapatid sa Cebu. Na sana'y maunawaan nila o bago kailangan silang maniwala sa itinuturo sa simbahan upang kanilang maintindihan. Kasi yan ang prinsipyo ng simbahan. Faith seeking understanding, not understanding seeking faith. At galing yan ni St. Paul. Na sinabi ni St. Paul, binasa ko naman kanina sa 2 Timoteo chapter 2 verse 7, na palandungan ninyo ang akong gisulti, kay ang Diyos mangtabang ninyo pagsabot. So, paniwalaan natin upang tayo tulungan ng Panginoon na ang ating pinaniniwalaan ay ating maintindihan. So, linaw, no? Okay. Now, ano pa? Baltimore Catechism, number 3, sa lesson 8. Ano bang sinabi rito? Jody de Gontan, sorry, Sangko, ayo, sing, no? Magandang hapon, bro. So, ano pang sinabi rito? Sinabi rito, mga kapatid, by His death, sa kanyang kamatayan, He proved Himself a real mortal man. So, sa kamatayan ni Jesus Christ, ipinakita niya na siya tunay na tao. For He could not die, kasi hindi siya mahimong mamatay in His divine nature. So, linaw yan, no? Na ang sinasabi ng simbahan na God ay literal, hindi nagpasabot na ang dalawang nature ni Jesus Christ ay lahat na mamatay. Hindi yan ang ibig sabihin sa God ay literal. Pero hindi nila maintindihan. In-explain ng mabuti, kaya nakita ko man yun sa video, no? Explain ng mga bishops, dalawang bishops. Pati na si Bishop Bacani, nag-explain sa kanila. Pero hindi sila naniniwala. Nanatili silang matigas sa kanilang baruganan. Ano ba yung baruganan, no? Absent pag-eskwela. Now, fundamental ng Catholic dogma. Ito, mga kapatid, mayroong history sa akin ito, no? Noong bago pa ako sa Sydney, it was mga early of 2000. Mayroong Sydney sa Tagum na nagtuturo na patay ang Diyos. Ibig sabihin niya, dalawang nature ni Jesus Christ ang namamatay. Saan niya galing ang kanyang sinasabi? According to his own understanding of this fundamental of Catholic dogma by Dr. Ludwig Ott Fried's
page 142. Sinasabi rito, sa letter C, it is the divine Logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Dito na ang mali niyang pag-intindi kasi it is the divine Logos. So according to him, it is the divine Logos. It is the Word of God. Ang pulong sa Diyos who suffered in the flesh. Ano ba yung nag-adto sa katawan sa unod, no? Nag-suffer. Ato ni research ni Tagalog ni, no? Nag-suffer. Nag-suffer in the flesh. Nagpasakit. Ano ba? Hindi pa tumpat, no? Sinakit. Ano ba? Nagdusa. Baka ito. Was crucified. Ipinako. Died, namatay. And rose again. At muling nabuhay. So, sinabi niya na malinaw na it is the divine Logos o ang salita ng Diyos ang nagsakit, na gilansang pinako sa cross at namatay. So, si Jesus Christ, yung salita ng Diyos, namatay siya. Ibig sabihin, dalawang nature niya patay. Kasi namatay si Jesus niya, mayroon siya dalawang nature. So, ibig sabihin, lahat. Ayan ang kanyang stance. Ngayon, wala na. Hindi lang ko pangalan, hindi ko lang pangalanan. Ngayon, wala na. Itinanggal na rin sa safety, sa tagong yan. Tuwing magkahisgot about the died, umiwas siya. So, ngayon, wala na. Tinanggal na sila sa aming safety director. No? Sa aming pare na safety director. Now, pero hindi yan ang isyo kasi nilihim naman niya yun. Hindi naman yan tinalakay kasi baka mabukin siya, no? Na ang kanyang iyang stance ay namatay ang dalawang nature. Okay. Catechism of the Catholic Church, ito mga kapatid, no? Ito ay ang catechism natin ay i-promulgate yan ni Pope John Paul II, no? It was 1992 nang siya buhay pa. Now, ano bang sinasabi sa Council of Trent sa paragraph number 627? Kasi binasa ko lahat ng CCC at inarrange ko alphabetical. For example, saan mababasa sa CCC ang about sa kamatayan ni Jesus? So, Jesus, dito ka. Jesus, dito pa. Hanapin mo ang date. So, dito ka. Saan mababasa, makikita sa CCC ang about Mama Mary? Mariology, Little M ka. Lahat ng paragraph patungkol ni Mama Mary, nandiyan na. Inalis ko na. So, kung mayroon kang CCC, mayroon tayong CCC at nakalimutan natin hanapin saan sa CCC yung about sa purgatory, parang hindi na tayo magtagal ng maghanap. Mayroon kong di-arrange. Purgatory, Little P ka, lahat ng paragraph sa CCC nandiyan na, makita na. Inalis ko yan. Kasi may binasa ko lahat yan, no? At gihaguan, no? Ano ba yun? Yung sinakripisyohan ko yan. Saan sa CCC na manguros tayo, sign of the cross, Little S ka, nandiyan na. Saan sa CCC ng about sa confession, Little C ka, confession. So, nandiyan, no? So, images, saan? Little I ka. Mabasa nito. Bible. How many books are there in the Bible? Mabasa ni mo, Little B, na dito, ilang libro ang Biblia. According sa CCC. So, sa CCC number 627, ano ba ang sinasabi patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sinasabi rito ay ito. Christ's death was a real death. Christ's death was a real death. Tinod na kamatayon? Kasi, mga kapatid, if we read the history, there are people noon na nagsasabi na hindi totoo na mayroong pinako sa cross. Mayroong mga tao dyan. No? Nabasa ko yan sa history. Yung mga taong against sa Christian religion. That is why strongly sinabi ng simbahan na mayroong namatay. Yung si Jesus Christ ay totoong nabuhay tulad ng tao at totoong namatay sa pamagitan ng pagpako sa cross. So, yan ang dahilan bakit
itinuturo ng simbahan ang ating binasa ngayon. Upang hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Hesus, ay palaging itinuturo na mayroong Jesus na ipinako sa cross. Kasi marami na kayong ngayong mga bagong henerasyon na parang ibinaliwala na nila ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. O parang wala na sa kanila na mayroong Jesus na ipinako sa cross. Now, ano ba aking ipatuloy? Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly human existence. So, malinaw. Malinaw ang itinuro ng simbahan na ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay tunay na kamatayan. At diyan natatapos ang kanyang kalibutanong existence. Ano ba yung earthly existence, yung pagiging tao, no, sayon, kalimot naman tayo yung word sayon, no? Yung easy, no? To understand. Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly human existence. So, ang kamatayan ni Jesus Christ ay kamatayan ng kanyang human existence. Pero dahil siya ay Diyos at tao, sinasabi natin in a strictest truth that God died. So, walang problema dyan, no? Ang problema, kung magsasabi tayo na figuratively died. God figuratively died. Yan ang mali. Parang lumabas na walang totoong namatay. Yan ang mali, mga kapatid, sa salitang figurative na ginamit sa ating mga kapatid ng mga CFD sa Cebu. No? Na I feel sad, no? I feel sad na nangyari sa kanila, pero hindi lahat ng taga Cebu. Kasi ang grupo ni Brother Ramon Gito Tamondok ay hindi yan hindi yan kabilang sa tinanggal sa National Group of Catholic Faith Defender. No? So, hindi yan siya kasali. Now, ano pa ang sinasabi rito? But because of the union which the person of the Son retained with his body, he was not mortal corpse. Dili madugtang yang lawas, no? Like others, for it was not possible for them to hold him, and therefore, divine power preserved Christ's body from corruption. So, basahin ako itong buhat 15. So, bakit na limutan ko yung buhat 15? Okay, basahin ko muna, tingnan ko muna, no? Buhat 15, gawa 15. Gawa 15. So, maraming mga verse lang mga basahin pa ngayon, no? So, at saka sa CCC. So, buhat 15. Okay. Wala ko. Okay, tingnan mo. Dito, dito ang bakit ang simbahan nagsalita na wisigaday. Gawa, isa ito sa mga ginagamit sa simbahan, no? Bakit in a strictest truth wisigaday? Buhat. Bakit nawala? So, sorry. Hindi 15. Hindi Gis 15. Tingnan ko sa Gis 15. Okay. Hindi. Okay. Mamaya na yan. So, sa 6:27, malinaw mga kapatid, no? Na only the human existence of Jesus Christ died. Or, He died, only His death is the end of His human existence. So, yan ang sinasabi nito, no? Christ's death was a real death in that it put an end to His earthly human existence. So, kaniya lang pagiging tao. Now, sa 12, ano ba? No. So, dito tayo sa last na paragraph. O sa last part, sa 612. Sinabi dito, thus, he expresses the horror that death represented for his human nature. So,
only his human nature, no? So, also watching me, hindi ta umambak, Barasi, no? Barasi, Barakatsila, no? So, magandang hapon, sister, and also Lodovico Leopard is watching, may hapon ko, bro. So, malinaw, no? That's it. Sa 612, thus he expresses the horror that death represented for his human nature. Now, CCC number 1009, diri na. Ito na. Ano ba sinasabi rito? CCC number paragraph 1009 or 1009 or 1009. Death is transformed by Christ. Jesus, the Son of God, also himself suffered the death that is part of the human condition. So, ang ating Panginoong Jesus ay nagsuffer ng kamatayan na siyang bahagi ng kaniyang pagiging tao. So, malinaw, no? So, malinaw. Now, so, ito ba sa CCC number paragraph 1013. Death is the end of man's earthly pilgrimage. So, ang kamatayan ay para lang sa tao. Ibig sabihin, ang dalawang nature ni Jesus Christ, tuwing siya namatay sa cross, ay hindi namamatay. Ang kanyang human existence lang. Pero parang hindi tayo mahirapan pag-intindi, huwag natin sabihin na ang human nature lang niya. Ang magandang sabihin ay ang human existence. Para hindi na makakreate pa ng ano pang mga conclusion, opinion, impression, hindi na. Pag sinabing human existence, yang Jesus na nagkatawang tao, human existence, yan ang isipin. Kasi kapag magsabi tayo, no, this is also based on the teaching of the church na only his human nature. Pero mahirapan makaintindi ang iba. Kasi pag sinasabi only his human nature, parang masiparit nila. Parang madalawang Jesus ang ibig nilang sabihin. There is only one Jesus, ha? There is only one Jesus. And this Jesus has two nature. Ang Jesus Christ ay mayroong dalawang nature. Human and divine. So, parang hindi na tayo mahirapan, gamitin natin ang salitang human existence. Kasi kapag sinasabi natin human existence, ang maisip natin ay yung Jesus na kumakain, umiyak, tinutuli, pinako sa cross at namatay. So, yan ang maisip natin pag sinasabi natin human existence. So, para hindi na tayo mahirapan, wala nang debate patungkol kay Jesus Christ na mayroong dalawang nature, lalo na sa kanyang kamatayan, ang gamitin natin ay human existence. Ang Diyos namatay sa kanyang human existence. Yan, no? Kasi yan ang ginagamit sa CCC 627. Akin basahin muli, no? CCC 627. Ito, ang salitang existence ay ginamit ng simbahan. Balikan ng basa. Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly human existence. So, si Jesus Christ, being God and man, namatay in his human existence. So, the existence of Jesus being human has two natures, God and man. Yung Jesus, parang easy to understand, yung Jesus Christ has two nature, God and man. So, dahil sa tunay na Diyos, that church says, God died. Yan mga kapatid. Pero dahil siya ay may dalawang nature, nilinaw sa simbahan na ang God died, hindi nasasabi
na ang dalawang nature ni Jesus Christ ay lahat namamatay. Yan ang sinasabi ng simbahan. So, ang God died literal refer to Jesus Christ who is God and man, not refer to His being God alone. Na, aking balikan ha. Ang God died ay nagpunting sa pagiging Diyos at tao ni Lord Jesus. Hindi sa kanyang pagiging Diyos lamang. O hindi sa kanyang pagiging Diyos na nature. So always remember, mas bright pa sa atin ang simbahan. Yan ang hindi natin kalimutan, ha? Mas bright pa sa atin ang simbahan. Mas matalino pa sa atin ang simbahan. Kasi ang Pope ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nandito pa sa lupa in His human existence. Sinabi niya sa unang Pope sa kanyang turil o simbahan na walang iba kundi si St. Peter na ang inyong idili dito sa lupa, idili sa langit. Ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahintulot dito sa langit. Remember, hindi sinasabi ng Panginoong Hesus, ang aking idili sa langit, idili ninyo dito. Ang aking gitugot sa langit, itugot niyo dito. Hindi, yan ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, ang inyong idili dinhi, idili dito. Ang inyong idili, itugot dinhi, idili dito. Ibig sabihin, Jesus Christ gave power to St. Peter. So, who we are, no? Kinsa man ta nga mo kontra sa magisteryo. Yan, mga kapatid. We always remember na tayo'y naging Christian dahil sa simbahan. At ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay binigyan niya ng Pangulo upang ito ay palaging buo sa lahat ng panahon sa kanyang pananampalataya, sa binyag at sa kanyang itinuturo na aral at sa kanyang paniniwala na may isa lamang Panginoon. Basahin, no? Efeso 4:5. Sinasabi rito, may isa lamang Ginoo sa kapagtuog o sa kabutya. May isa lamang Panginoon, isang paniniwala at isang binyag. So, yan mga kapatid, parang hindi tayo malihis sa maling aral, palagi tayong maniniwala sa visible head of the church na walang iba ang mahal na Santo Papa. That's all for this time. I hope nakabigay ako sa inyo ng kahit kunting kaliwanagan upang maintindihan natin ang sinasabi ng simbahan na God died literal. Kung ano ang sabihin niya. At palagi kong sinasabi sa inyo, lalo na sa mga CFD na parang leon na kakainin na ang halos kakainin na ang ating mga kapatid na mga protestante. Palagi natin isipin, mga CFDs, na ang Panginoong Hesus ipinako sa cross ng mga tao. Pero anong sinabi niya? Basahin ko. Anong sinabi ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon na kayo'y mga gago, kayo'y mga walang kwentang tao? Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, ito. San Lucas, Gospel of St. Luke, chapter 23, verse 27. Kasi mayroong mga CFD na mapanlang kanilang dila ay wala ng limit, no? So ito ang sinabi ng Panginoon sa mga taong nagpako sa Kanya. Sorry, 23. 24, no? Bakit? Sinasabi ng Panginoon ito sa 33.
At 34, okay, sorry. Sa Lucas 23:34, sinabi niya, unya mingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang ating isipin sa mga kapatid nating protestante. Hindi tayo parang Leo na kakainin na sila. No? Hindi tayo magsalita ng kahit ano na makapasakit sa kanila. Yan ang isipin natin. Kasi mayroong mga CFD ngayon na parang instrumento na rin ng demonyo. No? Instead, mabalik ang mga kapatid nating wala ng landas, masyado silang magagalit sa simbahan kasi wala tayong awa na makipag-dialogue sa kanila. Magsalita tayo ng masama. Mali yan. Sana hindi na lang tayo naging tao kung ganun tayo, no? So, ito ba ang sinabi ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Basahin natin mga kapatid, no? San Mateo, palagi ko itong binasa upang ako'y makatulong sa ating mga kapatid na CFD na wala na hindi na ugali sa simbahan ang kanilang ginagamit, no? Ugali na ng demonyo. Ano? Diablo. Anong sinasabi nito? San Mateo 5:44. Apan karon sultihan ko kamo, igugma ang inyong mga kaway, pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Ano sinasabi ng Panginoon? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa kaaway sa Tagalog, kalaban. Parang light, no? Mahalin niyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ninyo sila. Yan ang sinabi ng Panginoon. Pero mayroong mga CFD na hindi lang tayo no? So Albert Dumail, bro, may magandang hapon, bro, no? Bro Iman Impinado, may hapon, bro. May hapon. Thank you for watching. Now, ito ba? Okay, so nabasa ko na, no? Ang ating Panginoong Hesus ay sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. So, lansan siya sa krus, ha? Ibunal-bunalan niyang lawas. Isipin natin yan, mga kapatid, ha? Siya ay, yung nilatos. Nilatos. Pinupurong-purungan ng tinik. Niluwaan. Gidungkab ang so, patay na siya pagdunggab sa kilid niya. Yung nilampastangan ng walang respeto, kahit kunti. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, mayroong mga CFD na wala. Hindi na Diyos nun ang kanilang asal tuwing sila ay makaharap ng mga protestante. Ang mga protestante ay kailangan nating ipagdasal. Bakit? Sila ay nawala na ng landas. Atin pa silang saktan. Ang analogy dyan, mga kapatid, yung taong na tumba. Kasi mayroong mga tao, pag makakita sila ng taong napandol, ano ba sa Tagalog ng napandol? Sabihan na nila, milisi, tanga. Hindi yan. Kung mayroong hindi natin sila pag sabihan ng masakit, na-disgrasya na, masakitan pa. So, yung mga nawala sa landas, hindi natin sila, no? Doon ka. So, hindi natin sila, mga kapatid, yan ang aking palaala. Bakit? Anong sinabi ng Panginoon? Basahin natin ang Gospel of St. Matthew chapter 10 verse 16. Anong sinasabi rito? Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero. So, kailangan tayong malumo. Saan? Ngadto sa panon sa mga lumo. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay pinidala ng Diyos doon sa mga taong walang kinikilalang, walang sinasanto. Parang lumo, no? Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo. So, kailangan, ng brilliant, ano ba yun? Maliksi ang yung abtik, sa Bisaya pa. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin.
o magmalumo sama sa salampati. Ito mga kapatid ang atin ang gawin bilang CFD. Huwag yung, no, Yang, bata, yang! so, sorry, no? Yan mga kapatid, no? Yan ang palaala na ako, akin reminder sa ating mga CFD, mga kapatid, na instead na maliwanagan ang mga protestante, lalo nang nagalit sa simbahan, ipagdasal naman natin itong mga klaseng CFD na ito, no? Instead, maliwanagan ang mga protestante, lalo silang nagagalit sa simbahan dahil sa asal ng mga CFD na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. So, always pray the rosary upang magihan tayo sa intercession ni Mama Mary. And always attend Mass. Ibig sabihin, palagi tayong magsimba. Bakit? Our prayer is our power. That's all for this time. Thank you very much for watching. And since I start this program, my prayers, so tatapusin ko rin ito sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos namin Ama, sa akong pagsimula ng akong krusada, sa pamagitan ng social media, ako'y nanalangin sa inyo na ako'y inyong gabayan upang ako'y makaturo ng ayon sa kalooban, ayon sa itinuturo ng iyong simbahan. Ama, hindi ko alam ang iyong kalooban, pero dahil ako'y nakatapos na naman ako ang live, ako'y naniniwala na ako'y iyong ginabayan. So dahil ito, Ama, ako'y napapasalamat sa inyo. Salamat, Ama, sa iyong paggabay sa akin. At hingin ko sa iyo na palagi kaming iyong gabayan sa buo naming buhay, na sana wala nang isang membro ng inyong simbahan na madala sa mga bulaang mga propeta. Ito ay aking hiningi sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang iyong bugtong anak at ng banal na Espiritu, Diyos na iisang Diyos, at sa intercession ni Mama Mary, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Salamat sa lahat. Please understand my eyes and my language, Tagalog language, kasi hindi ako sanay o native speaker of Tagalog language. God bless us all. Apolinar Balyar isulat. Bro, may hapon po nimo, no? Salamat kayo sa imong pagtama. God bless us all.